Sa ibang balita, itinanggi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na kulang na ang supply ng isda sa bansa. Bunsod ng pagtataboy umano ng mga Tsino sa mga Pilipinong mangingisda sa Bajo de Masinloc. Marami pa naman daw karagatan na napagkukunan ng isda. Mula sa Balintawak, Quezon City, nakatutok live si Cesar Apolinario. Cesar. Vicky, mismo ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsabi na walang dapat ikabahala ang mga Pinoy dahil sapat ang supply ng isda sa Pilipinas. Sa palengke sa Batasan, Quezon City, maraming isdang pagpipilian. Mismong mga nagtitinda nagsabing hindi raw pahirapan ang pag-angkat ng isda. Bagaman may ilang uri ng isda na kakaunti pero dahil naman daw ito sa maliwanag na buwan sa gabi, kaya pahirapan ang paghuli. Bakit saan ba kayo bumili? Farmers. Sa farmers kayo bumibili. Ano po ang sabi nila? Wala daw maliwanag ang buwan eh. Depende sa liwanag ng buwan. Okay. Sa iba pang palengke gaya sa Manggahan sa Commonwealth, Fairview Market, Tandansora Market, at dito sa Balintawak, sandamakmak ang isdang pagpipilian. Hindi rin daw nagmahal maliban sa tatlong uri ng isda dahil pahirapan ang paghuli. Ang matambaka, hasa-hasa at espada na naglalaro sa 180 to 200 pesos kada kilo na dating 160 to 180. Hindi gumalaw ang presyo ng galunggong, bangus, tilapia, bisugo at maya-maya. Ayon sa BIFAR, hindi raw totoo ang balitang kinakapos na ang supply ng isda sa bansa. Wala rin daw katotohanan ang balitang naapektuhan ang industriya ng pangingisda dahil sa paghaharang umano ng mga barko ng China sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. Mas tumaas pa nga raw ng 9.8% ang bilang ng nahuhuling isda sa buong Pilipinas ngayon kumpara noong hindi pa putok ang issue sa Masinloc. Ang isa pang good news, sa pangkalahatan walang pagtataas ng presyo ng isda. Hindi po, kung dahil po dun sa sinasabi dun sa Bajo de Masinloc, kasi po ang lawak po ng dagat natin lagay po natin sa tamang context. Ito pong Bajo de Masinloc ay napakalayo. This is 128 nautical miles away. Hindi po totoo na may scarcity. Ang Malacanang nagbigay na ng regulasyon sa BIFAR para sa mga mangingisdang posibleng naapektuhan sa issue ng agawan sa teritoryo. In fact, now the BIFAR is working on providing additional. There is a particular area that the BIFAR has opened as an alternative fishing ground for our fishermen. And there are several fishing vessels who have already signified their interest to fish in that particular alternative area. Isang good news yan, Vicky, no? At idadagdag ko na rin ang sabi ng BIFAR, Vicky, no? Na bukod daw sa yamang dagat ay mayroon pa tayong mga ilog na pinagkukunan ng napakaraming isda sa Pilipinas. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.